Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 60, ang panahon ng problema ni Jacob. Nakita ko ang mga banal na umalis sa mga lungsod at nayon, at nagsasama-sama sa mga kumpanya, at naninirahan sa mga pinakasololitong lugar. Binigyan sila ng mga anghel ng pagkain at tubig, habang ang masasama ay nagdurusa sa gutom at uhaw. Pagkatapos ay nakita ko ang mga nangungunang tao sa lupa na nagsasanggunian, at si Satanas at ang kanyang mga anghel ay abala sa kanilang paligid. Nakita ko ang isang sulat, ang mga kopya nito ay nakakalat sa iba't ibang bahagi ng lupain, na nag-uutos na maliban kung ang mga banal ay ibigay ang kanilang kakaibang pananampalataya, isuko ang Sabath, at ipagdiwang ang unang araw ng linggo, ang mga tao ay malaya pagkatapos ng isang tiyak na oras para patayin sila. Ngunit sa oras na ito ng pagsubok ang mga banal ay mahinahon at tahimik, nagtitiwala sa Diyos at nananalig sa kanyang pangako na isang paraan ng pagtakas ay gagawin para sa kanila. Sa ilang mga lugar, bago ang oras para sa kautusan na isakatuparan, ang masasama ay sumugod sa mga banal upang patayin sila, ngunit ang mga anghel sa anyo ng mga lalaki ng digmaan ay nakipaglaban para sa kanila. Nais ni Satanas na magkaroon ng pribilehiyong lipulin ang mga banal ng kataas-taasan, ngunit inutusan ni Jesus ang kanyang mga anghel na bantayan sila. Pararangalan ng Diyos sa pamamagitan ng pakikipagtipan sa mga tumyupad sa kanyang batas, sa paningin ng mga pag-anong nakapaligid sa kanila, at si Jesus ay pararangalan sa pamamagitan ng pagsasalin, nang hindi nila nakikita ang kamatayan, ang mga tapat, naghihintay na matagal ng umasa sa kanya. Hindi nagtagal nakita ko ang mga banal na nagdurusa ng matinding paghihirap sa pag-iisip. Tila napapaligiran sila ng masasamang naninirahan sa lupa. Bawat hitsura ay laban sa kanila. Ang ilan ay nagsimulang matakot na sa wakas ay iniwan sila ng Diyos upang mamatay sa pamamagitan ng kamay ng masasama. Ngunit kung nabuksan sana ang kanilang mga mata, makikita nila ang kanilang sarili na napapaligiran ng mga anghel ng Diyos. Sumunod ay dumating ang karamihan ng galit na masama, at ang sumunod ay isang pulutong ng masasamang anghel, na nagmamadali sa masasama upang patayin ang mga banal. Ngunit bago sila makalapit sa bayan ng Diyos, dapat munang lampasan ng masasama ang pangkat na ito ng makapangyarihan, banal na mga anghel. Ito ay imposible. Pinapa-atres sila ng mga anghel ng Diyos at pinapa-atres din ang mga masasamang anghel na pumipilit sa kanilang paligid. Ang sigaw para sa paglaya. Ito ay isang oras ng nakakatakot, kakilakilabot na paghihirap sa mga banal. Araw at gabi ay dumaing sila sa Diyos para sa kaligtasan. Sa panlabas na anyo, walang posibilidad na makatakas sila. Ang masasama ay nagsimula ng magtagumpay, sumisigaw, bakit hindi ka iniligtas ng iyong Diyos sa aming mga kamay? Bakit hindi ka umahan at iligtas ang iyong mga buhay? Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga banal. Tulad ni Jacob, nakipagbuno sila sa Diyos. Ang mga anghel ay nagnanais na iligtas sila, ngunit kailangan nilang maghintay ng kaunti pa. Ang mga tao ng Diyos ay dapat uminom ng saro at magpabautismo sa bautismo. Ang mga anghel, na tapat sa kanilang pagtitiwala, ay nagpatuloy sa kanilang pagbabantay. Hindi hahayaan ng Diyos na suruan ang kanyang pangalan sa gitna ng mga pagano. Malapit nang dumating ang panahon na kanyang ipapakita ang kanyang makapangyarihang kapangyarihan at maluwalhating iligtas ang kanyang mga banal. Para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan, ililigtas niya ang bawat isa sa mga mitiyagang naghintay para sa kanya at ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat. Itinuro ako pabalik sa tapat na si Noah. Nang bumuhos ang ulan at dumating ang baha, si Noe at ang kanyang pamilya ay nakapasok sa arka, at sila ay kinulong ng Diyos. At habang ang mga tubig ay bumababa sa lupa, at ang isa't isa ay nalulunod, nakita nila ang arka, kung saan sila ay gumawa ng labis na palaro, naligtas na nakasakay sa tubig, na iniingatan ang tapat na si Noe at ang kanyang pamilya. Kaya't nakita ko na ang mga tao ng Diyos, na matapat na nagbabala sa mundo ng kanyang paparating na puot, ay maliligtas. Hindi hahayaan ng Diyos na sirain ng masasama ang mga naghihintay ng pagsasalin at hindi yuyuko sa utos ng halimaw o tumanggap ng kanyang marka. Nakita ko na kung ang masasama ay pinahihintulutan na patayin ang mga banal, si Satanas at ang lahat ng kanyang masamang hukbo, at ang lahat ng napupuot sa Diyos, ay malulugod. At napakalaking tagumpay para sa kanyang Satan-ikong kamahalan na magkaroon ng kapangyarihan, sa huling-huling pakikibaka, sa mga taong matagal nang naghihintay na makita siya na kanilang minamahal.
Yaong mga nanunuya sa ideya ng pag-akyat ng mga banal ay masasaksihan ang pangangalaga ng Diyos para sa kanyang mga tao at mamasdan ang kanilang maluwalhating pagliligtas. Sa paglisan ng mga banal sa mga lungsod at nayon, sila ay tinugis ng masasama, na naghangad na patayin sila. Ngunit ang mga tibak na itinaas upang patayin ang bayan ng Diyos ay nabali at nahulog na walang kapangyarihan tulad ng dayami. Ang mga anghel ng Diyos ay pinangangalagaan ng mga banal. Habang sila ay sumisigaw araw at gabi para sa kaligtasan, ang kanilang daing ay umabot sa harap ng Panginoon. Dito nagtatapos ang Kabanata 60. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.